Okay, no? Salamat, Uncle Sam o ang United States of America. 85 billion pesos military aid para sa Pilipinas ay aprobado na. Matindi to, lupit ni Uncle Sam, no? Ni Donald Trump. Inaprubahan niya ang ating military modernization. Katawang isipin talaga, no? Kaya nga, ang missile system ng Pilipinas ay tuloy na. Ganyan kalakas ang Pilipinas ngayon, ha. Magkakaroon na raw tayo ng missile system na panlaban sa mga Tsekwa. Okay, no, mga guys, no, ito ang ating bibigyan ng ng reaction video, komentaryo, suggestion at criticism. Ito kasi ito ay may init na balita sa ngayon, kasi talagang gigil na gigil talaga tayo, no, sa mga incheck na nang-aangkin ng ating West Philippine Sea. Alam nyo na kung sinong nang-aangkin ng West Philippine Sea, no? Itong mga singkit. Itong mga Tsekwa. Abwisit talaga. Okay, no? So, umpisa na natin. Bigyan na natin reaction to, Sige. Teka, kung bago pa lang sa akin channel, please, like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. And also, please, pakisubscribe din kay Sir Romiels. Okay? Ito, papakita ko sa inyo, si Sir Romiel TV. Okay, so sa kanyang video to, nabibigyan natin mainit na reaction. Okay na. So, umpisa na natin. Sa patuloy na AFP modernization program ng Pilipinas, tuloy-tuloy na ang pagdating ng mga bagong assets ng ating hukbong sandatahan at patuloy din ang mga updates patungkol sa planong bilhin pang mga defense equipment na kung saan nagkakahalaga ng bilyong-bilyong piso dahil kailangan natin ang lahat ng ito sa gitna ng patuloy na banta na pinapakita ng China. Sinasabing magkakaroon ng nang dahil sa mga in-check na to, nagkakaroon tayo ng mga makabagong mga missile system, mga makabagong panggera. Kaya salamat, parang sa akin, salamat mga in-check. 90 billion pesos na budget ang modernization program para sa taong 2026 na kung saan nasa 60 billion pesos dito ay programmed funds na ibig sabihin ay sigurado na at pwede na kaagad gamitin ng ating bansa. Malaking parte dito ay inaasahang mapupunta sa down payment para sa pagbili ng mga multi-role fighter jets ng Philippine Air Force na kung saan ilang taon na rin hinahanapan ng pondo at ang KF-21 ng South Korea ang inaasahang unang bibilhin ng bansa at ang isa pa dito ay para naman sa mga bagong guided missile frigates ng Philippine Navy. Teka, dapat nga talaga tayo bumili. Dapat bumili ang Pilipinas ng mga makabagong mga military equipment. Kasi mga luma na Mga luma na ang ating mga military equipment. Yung panahon pa ni Kopong-Kopong yan, ang alam ko yung mga nagdaang mga administrasyon, wala silang pakialam sa ganyan. Ang mga nakarang administrasyon, talagang priority nila yung kanilang mga alam nyo na yon. Samantalang itong pumasok na yung administrasyon ni Bongbong Marcos, talagang talagang makabago makabagong mga military modernization ang kanyang inaatupag. Ganyang kalupit si Bongbong Marcos. Na kung saan kinakailangan din ng malaking down payment at makikitang mga bigati na talaga ang mga proyekto sa modernization program. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, kulang na kulang pa rin talaga ang ating pondo upang makamit ang tinatawag na minimum defense posture
Dahil na rin malayong malayo pa ito sa target ng ating hukbong sandatahan, tulad na lang ng mga guided missile frigates na kung saan 12 units talaga ang kanilang target at nasa 4 pa lang ang ating frigate sa ngayon at 2 lamang ang idadagdag sa kasalukuyang proyekto ng Navy. Hindi pa kasi Dapat nga kung para sa akin, kung ako tatanungin o kung kayo ang tatanungin mga kababayan kailangan na magdagdag ng maraming frigates. Hindi lang 2, 3, 4, 5, hindi lang Kasi napakalaki ng ating bansa, Kailangan talaga natin ng matigas o matinding panggera o kaya pa matinding panlaban, So hindi lang 3, 5, Kaya dapat talaga kung maaari, mga 100 na frigate Kayang-kaya yan ng Pilipinas bilhin kung wala lang mga buhaya. 'Di ba? Kung wala lang mga buhaya sa Pilipinas, alam niyo na yung buhaya kung ano yun Makakabili tayo kahit mga sa isang taon, makabili tayo ng 5 frigates Hindi lang frigates, baka nga destroyer pa Kung talagang buhaya na naman Check. Ba't napunta tayo sa buhaya na naman? Sige, yan na natin. Diretso ulit natin. kasama dito ang mga missile systems tulad na lang ng karagdagang mga BrahMos anti-ship missiles na kung saan bilyong-bilyong piso din ang halaga dahil kailangan natin ito kung gugustuhin nating protektahan ng ating teritoryo laban sa manghihimasok na mga Navy vessels ng kalaban. Maliban pa dito, gusto din kunin ng Philippine Army ang M142 HIMARS ng Estados Unidos bilang pang anti-ship missile system din ng bansa dahil may range din ito na umaabot sa 300 kilometers. Wow, matindi. At malaki din ang magiging tulong nito sa pangdepensa ng Pilipinas. At dahil nga sa kulang pa ang pondo natin upang makabili nito, sinabi ng Max Defense na kukunin ito ng ating bansa sa pamamagitan ng US Military Foreign Financing na ibig sabihin ay ipopondohan ng Amerika ang pagbili para sa mga defense equipment sa ilalim ng kanilang Security Assistance Roadmap. At sa bagong balita na ating nakalap, mukhang magkakatotoo na nga ang US Foreign Military Financing na ito matapos ipinasa at inaprobahan na sa US Congress ang nasa $1.5 billion na military aid sa Pilipinas o katumbas ng nasa lagpas 85 billion pesos na mas malaki pa kumpara sa program funds ng AFP Modernization Program. Ayan at kita nyo mga kababayan inaprubahan ni Uncle Sam ng Amerika ang pondo na 1.8 billion para sa military aid. Yan totoo yan, hindi fake news. Talagang talagang kakamping kumbaga sanggan dikit talaga natin ang Amerika o si Uncle Sam. At dahil nakapasa na nga ito sa US Congress, ang natitira na lang ay maipasa ito ng US Senate at mapirmahan ni US President Donald Trump at tumaasa talaga tayong matutuloy na ito sa ngayon upang makakuha na ng US-made weapon system ang Pilipinas. Tama yan. Kumpara sa akin matutuloy pirmahan ng mga senador ng Amerika yan at ni Donald Trump, ni Uncle Sam. Kayo, pwede rin kayo mag-comment yan mga kababayan kung matutuloy talaga. Pero matutuloy yan talagang aprobado na ng Kongreso ng Amerika. Ang military aid na ito ay pwede lamang gamitin para sa pagbili ng US-made weapons at sa pamamagitan nito, magkakatotoo na talaga ang gustong-gustong bilhin ng Philippine Army na M142 HIMARS na ilang taon na nilang tinatarget sa modernization program. At sa mga hindi nakakaalam, ilang taon na nagsasanay ang Army sa paggamit ng mga HIMARS launchers dahil na rin napabilib ang ating mga opisyalis sa kakayahan nito at matindi din ang accuracy ng weapon system. Yan alam niyo yung HIMARS HIMARS missile system, yung dumudurog sa mga barko ng mga Chekwa. Ayan ang HIMARS, diyan takot na takot ang mga Chekwa. Kaya patay kayo mga Chekwa. Magkakaroon ang Pilipinas ng HIMARS na magpapalubog sa mga makukulit nyong mga barko diyan sa aming teritoryo.
Sinasabing nasa 2 billion pesos ang presyo ng bawat launcher ng HIMARS, ngunit kasama na ang mga missiles at spare parts dito, kaya kailangan talaga ng tulong mula sa US government upang mabili natin ito mula sa Lockheed Martin. Maliban sa mga HIMARS, marami pang pwedeng paggamitan ng ating Department of National Defense sa nasabing military aid ng Amerika, tulad na lang ng pagbili ng heavy lift helicopters para sa Philippine Air Force, at ang inoffer ng Amerika ay ang kanilang CH-47 Chinook, at magagamit talaga ito ng bansa sa iba't ibang mga operasyon nito. Yan ayan yung helicopter na malaki na yan, dapat magkaroon talaga tayo niyan eh. Dapat magkaroon tayo ng ganyan, kahit mga 100 piraso na, baka hindi lang 100, mga 200 pieces eh. Kayang-kaya yan eh. Kayang-kayang bili ng Pilipinas yan kung wala mga buhaya. Teka, napunta na naman tayo sa buhaya. Sige, diretso natin. Nakatakdang matatapos ang delivery ng mga Black Hawk helicopters mula sa PZL Mielec ng Poland sa susunod na taon, at ang PZL Mielec sa isang kumpanya na pagmamayari ng Lockheed Martin, at kapag natapos na nga ang kontrata, ay magkakaroon na ng nasa 47 Black Hawk helicopters ang ating bansa, at oras na para magkaroon ng heavy lift helicopters. Sa pamamagitan ng CH-47 Chinook, mas mapapadali ang pag-transfer ng mga equipment ng ating hukbong sandatahan dahil kaya ng Chinook dalhin kahit na mga armored vehicles, at kaya nitong magdala ng aabot sa 55 mga sundalo kumpara sa 20 katao na kayang dalhin ng Black Hawk helicopters. Maliban pa sa mga Chinook, marami pang mga potensyal na pwedeng paggamitan ng bansa na ino-offer din sa atin ngayon ng Amerika, ngunit ang importante muna sa ngayon ay mauna talaga ang mga HIMARS dahil ito ang kinakailangan ng ating bansa. Yes, talagang kailangan natin. Ang gagandang mga military equipment yun, mga kababayan, no? Talagang napaka-high-tech niyan, lalo yung Chinook. Kaya magdala ng tangke, binibitin lang yun eh. Di ba? Talagang high-tech na high-tech. Kayang bilhin naman talaga yan lahat yan eh. Lahat ng gustuhin, lahat ng military equipment ng Amerika ay kayang bilhin din ng Pilipinas. Basta't wala lang mga buhaya. Ganun yun. Kaso marami talagang buhaya dito sa ating bansa eh. Kaya hindi umuunlad eh. Teka. Ba't napunta na naman tayo sa buhaya na naman? Diretso natin. Ito. Okay mga kababayan, no? So nakita man natin talagang napakagandang mga plano ng ating gobyerno, no? At maganda rin na plano ni Uncle Sam para sa atin, Nabibigyan talaga tayo ng tulong militar, no? Bibigyan tayo ng pondo. So wag lang sana kumbaga yung pondo na yun dapat hindi ibubulsa. Dapat talaga yun para diyan lang talaga yun. Para sa pagbili ng mga military equipment. Yan. So, maganda talaga. So, ngayon, hanggang dito lang tayo mga kababayan, no. Ngayon, kung nagustuhan niyo yung mga ganito mga reaction video na katulad nito, no, nakasama pagmumukha ko, no. So, please like and subscribe na lang muna tayo sa ating YouTube channel, bago tayo magtapos. Nang sa ganun, ma-update pa kayo sa mga susunod ko pa mga i-uploads next day. Okay, no? So, maraming salamat sa panonood.